So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So ngayong araw may unboxing na naman tayo ditong inverter. Kung nakaraang araw may unboxing tayo, ngayon meron na naman, ibang brand na naman to. Titignan natin yung loob, i-review natin kung parehas lang ba sa unang ni-review nating inverter. Kasi magkaiba sila ng price pero same sila na 3000 watts. So buksan natin. Sinasama ko talaga yung pag-unboxing sa review kasi para makita nyo kung paano i-packaging ng seller. Yan, may bubble wrap syempre, tapos medyo napurol na yung blade natin. Ito na. So ganun lang rin yung kahon ng inverter na pangalawa natin. Yan, bubble wrap tapos box. So same lang sila ng box sa una nating vlog. Same lang sila ng kahon. So buksan na natin, mabilis na para makita nyo na ang laman. Kung same lang rin ba. Ayan. So ito na yung laman ng box. So same na same lang rin yung laman. User manual, then nandito na yung lock ng terminal para sa battery, tapos yung battery cable. So maiksi lang rin yung kasamang battery cable. So tingin ko mga 0.5 lang rin meters, kasi yung isa maiksi lang rin mga 0.5 lang to mga idol. Ganon din kahaba sa una nating nabili. Magkaiba sila ng brand pero same lang sila ng battery cable, parehas lang rin ng kapal. Ang kapal na to 16mm. Ayan. Lagyan natin ng flash. So ito. Kita ba? 16mm yung kapal ng wire. So same lang rin sa una nating nabili. Yung ginawa natin ng solar. Kaso mas mahal yata yun. Mas mahal yun kasi umabot yun ng 4,100. Ito, same lang rin ang price, kaya lang, yung store kasi na to, may voucher. Yung isang store, hindi nagbibigay ng voucher, kaya mas makakamura ka dito. Same lang sila ng price pero magkaiba sila ng brand. Ilalim pala yung nabuksan natin. Pero nakalagay dito sa inverter, 10,000 watts. So, ang model niya, P15, 1,500. So, ibaligtad natin para makita nyo. Pure sine wave power inverter, 10,000 watts. Tapos ang model niya P1500, 12 volts. So nakalagay sa ating description or sa sa category ng variation ng ating binili, 3,000 watts. Pero nakasulat dito 10,000 watts. So pero ang continuous power siguro na to is 1.5 kasi ito yung model niya P15. So same lang rin sa 3,000 watts na una nating nabili. Ang presyo na to ay 3,300. Ayan. Kasi yung una nating inverter na nabili na 3,000 watts, ang presyo yun ay 4,100. Bali mas mura ito kasi may voucher to. Yung isang store hindi nagbibigay ng voucher. So ilang araw ko tinignan, wala talaga. Samantalang ito meron talaga. Kahit pa paano may makakabawas ka dito. So tingnan natin yung loob na ito mamaya. So same lang rin sila, dalawa yung pan. Tapos may sticker dito. Yan. Tabingi yung kabit ng sticker. Tapos may sticker din siya dito. May warning siya dito na do not reverse the positive and negative electrodes. So bawal daw baligtarin, no? Huwag daw papabaligtarin. Sigurado masisira. Ayan, ganun din ang harap. Dito yung fault, dito yung power. DC volt or voltmeter na para sa DC at voltmeter para sa output, yung AC. Dito. On off rin. Mayroon din dito yung LAN. LAN ba ang tawag dyan? Hindi ko alam ang tawag dyan
LAN port. So, tingnan natin yung loob. Parehas na parehas sila mga idol. May mga butas-butas dun dito sa gilid. Same na doon sa isa natin. Kung mapapanood nyo una nating review, so check nyo na lang yung pinagkaiba nila. Pero sa tingin ko wala. Sticker lang pinagkaiba ito. Para mas makita nyo, kukunin ko yung isa. Bale, ito yung isa mga idol. Yan, parehas lang rin sila design, no? Pati yung ano, sticker lang talaga nagkaiba. Parehas din ang laki. Parehas din sila ng laki. Parehas ng likod. Parehas ng harap. Aywan ko lang sa loob kung magkaparehas din. So, buksan natin para malaman natin. Ito na yung setup na ayos na. Yan. So, yung ano, tinago ko lang sa loob. Yung abang. So, bahala ng customer dyan. If in case na gusto niya magdagdag pa ng isa. So, ito yung YouTube natin. JDay Official. Check na natin yung loob mga idol. Dito na magkakaalaman kung may pinagkaiba ba. Panoorin nyo na lang yung una natin video para makita nyo yung loob ng isang inverter. Kasi magkaiba sila ng price. Ayan yung sinasabi ko na wala sa brand yan. Kahit low brand yung inverter mo. Kahit nga sa solar charge controller ko, 'di ba, low brand, pero yung ano, yung 24 volt setup natin, kahit low brand, yung loob ang mahalaga. So yan, same na same ang loob nila dalawa. Yan. Screenshot nyo na lang yung una nating inverter, tapos screenshot nyo rin yung loob na tong inverter ngayon. Tignan yung pinagkaiba. So wala silang pinagkaiba, same lang rin. Tag-anim-anim yung MOSFET nila para sa 12 volts. Para sa 12 volts to, ito 40 ampere din yung fuse, 6, 3 dito, 3 doon. Hindi kita. Ayan. Ayan, ito. 3 dyan, 3 doon. Kung mapapansin nyo, dalawa yung terminal din, no? Parehas din doon sa kabila. Ay, dalawang terminal. Dalawa yung wire para sa terminal. Kasi dalawa yung pinaka-inverter nyo, no? 6 dito. Yan, kung mapapansin nyo, papunta dito yung isang red. Tapos yung isang red naman, papunta doon. Ganon din sa black. Yung isang black, papunta doon. Then, yung isang black, papunta dito. Ito yung pinaka-primary kasi, mga idol. Itong 6 na to, tas ito. Kaya 4 yung chopper transformer nya. Gets nyo? Dalawa rin yung electrolytic capacitor. At yung diode nya is ito. Ilang peraso yan, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, bali 16 pieces, 8 siguro, tag 8. Yan. So, same lang naman to, itong part na to, tapos itong part na to, same lang yan. Tapos dadaan dito. Tapos paglabas niyan dito na. Then paglabas na to, pupunta yan dito. DC pa yan, DC. Paano ba siya magiging AC? Dahil dito. Tapos ito yung PWM niya or control board. Siya yung magko-control para sa on and off ng IGBT gamit ng kabila. So malamang ito ay IGBT rin. 3 peraso. Ay 4 pala. Yan. Hindi kasi kita. Kita ba? Ayan, o. Yun. So ginagamit na to sa mga welding machine. Ito. Then, ayan yung control board. Siya yung mag-switch on-off para maging AC. Kasi ang kailangan mo kasi maging AC, diba? So, pag nag-on yung isa, yung kabilang IGBT mag-off. Kaya, dito lang dadalo yung kuryente. Tapos, mag-off naman to, dito naman mag-on sa baba. Kaya, nagwe-wave sila na pag ganun. Ay, hindi pala kita. Pag ganun. Dito yung 0 sa gitna. Yan. Pag ganon, to 20 volts, balik siya dito, off.
Dito naman sa baba yung mag-on. So mabilis yun, 60 Hz. 60 Hz yung on and off niya. 60 times sa isang segundo. Yan. Kaya siya 60 Hz. So dito may adjuster din tayo sa voltage and yung potentiometer na blue na maliit. So same lang rin sa kabila. Dito na may toroidal inductor natin. Yan. Same sa kabila mga idol, walang pinagkaiba. Pati yung board, ayan, same na same. Kaya lang ito, price na to 3.3. Yung isang price nun ay 4.1. O dito na ako, syempre, kahit magkaiba sila ng brand. Ito ay pa-install lang to mga idol, same lang to sa una nating ginawa pero iba yung may-ari. Yung una kasi mga idol, ayun yung gusto na may-ari na brand, kaya ayun yung binili natin. So ito kasi syempre tayo na nag-decide na to. So gaya nga ng sabi ko, hindi ako tumitingin sa brand. Maganda rin naman yung isang inverter na yon, kaya bumili tayo ng same inverter pero iba yung brand. So same lang loob, kumbaga. Alam kasi natin na magkaparehas lang loob nun kahit magkaiba ng brand. Kaya dito tayo sa mas mura syempre. So bale testing natin mga idol kung okay ba tong inverter na to. Try natin siya sa grinder. Kaso wala battery, no, sira yung battery ko. Tatry lang natin kung kakayanin ba ng battery ko kasi yung battery ko mabilis na malobat yun. So kumbaga hindi ko sure kung magda-drop yung voltage. So tatry lang natin. Ito na mga idol, nakabit ko na yung wire, testing natin. Pero bago ang lahat, check natin kung mag-spark ba tong positive ng inverter to battery. Kasi 'di ba syempre kapag naka-set up na yung ating inverter, so ang nagka-cut na lang dito ay yung Bosch relay. So yun nga sinasabi ko, no, kapag Bosch relay, so pag umi-spark, ibig sabihin magkakaroon niya ng carbon yung contact nun kahit mataas pa yung ampere ng relay. So tingnan natin, i-on na natin to. Syempre sa mga setup, naka-on na agad to yung switch. Ang nag-off na lang doon is yung Bosch relay kasi naka-series yun sa positive. So try natin kung mag-spark kahit walang load. Yun, no, kita nyo ba? Pag laging ganyan, so magkakaroon ng itim or carbon yung contact ng relay. So dahilan para magkaroon ng resistance. At saka bukod doon yung contact kasi ng relay, kahit 80 ampere yun, maliit yung contact nya. Maliit lang yung contact. Kumbaga bababa yung ampacity doon sa part na yun. So may chance na uminit kapag nagkaroon ng carbon. Kita nyo naman, ayan, walang load, umi-spark. Lapit natin. Umi-spark talaga mga idol kahit walang load. Lalo na sa malalaking inverter. Kaya para sa akin not advisable yung Bosch relay dito. Sa una okay yun, pero habang tumatagal ilang years, so at saka madali masira yung Bosch relay kapag laging nag-on off, tsaka pag babad rin dahil umiinit yung coil nun, nasusunog, nalulusaw, lalo na yung mga aluminum na Bosch relay. Kung oreg yung Bosch relay na naikabit, so may chance na tumagal. Pero kapag fake or local, so yung coil nun aluminum, so madali malusaw kapag uminit. Kaya dito ako nagtatap sa may mismong switch. Nilalagyan ko na lang ng wire panibago. Tapos doon ka magtap ng ng relay dito sa switch na to. Kasi 'di ba naka-on na yung yung inverter nila. So nagka-cut na lang doon ito yung contact ng Okay lang yun kung naka-off yung inverter mo. Tapos dito nagka-cut ka, so hindi yan mag-on. Yan, hindi yan mag-on kasi naka-off. So kailangan nilang i-on agad to para at least pag switch ng Bosch relay dito sa contact, so mag-on na agad yung inverter. So pero may spark yun sa loob, hindi lang nakikita. Kaya mas safe kung nakakabit na to yung wire mo, then dito ka na lang mag-on off para iwas spark. Kabit ko muna yung red. So nakabit ko na yung red, hindi ko muna nilagyan ng circuit breaker dahil for demo lang, for testing. Yan. Kung dito ka mag-on, walang spark, 'di ba? Walang spark, smooth lang yung pasok ng kuryente kasi nakapasok na siya. May stock na yung mga capacitor. Yan. Smooth lang, wala kang makikitang spark.
Kaya dito mas maganda mag-tap ng relay sa switch mismo. Lagyan mo na lang, hinangan mo na lang ng wire palabas, dalawa. Tapos doon ka mag-tap ng relay. Bahala ka na kung SSR din or mini relay, pwede na yan kasi low ampere lang naman yun dyan. Papunta lang yan ng control board. Ayan o. Kung mapapansin yung capacitor dito, 450, 100 UF. So, pag na-convert niya na kasi yan ng 12 volts to 300 plus or depende sa inverter, no? I think ito yung mga 300 plus volts DC. DC pa yan pagdating dito kasi electrolytic capacitor yung gamit. May polarity, positive, negative. Ayan o. 450 volts, 100 UF. Magiging AC lang yan kapag dumaan na doon. Kaya mapapansin nyo, output na to, yan o, dito papunta. Galing yan doon. Yan o, susundan mo, galing yan dito. Ayan circuit nyo. Kaya may, dito rin yung ano, kapag uminit na, may temperature siya dito. Overheat protect. So, dyan, ayan na rin yung sense ng pan. Kapag uminit, iikot yung pan. 24 volts yung isa, tignan natin to kung ilan. 24 volts din DC. So, wag nyo hawakan yung part na nandito dahil may kuryente na yan kahit DC yan. Mataas na yung voltahe dito banda. Tsaka discharge nyo kapag i-repair nyo, discharge nyo tong capacitor na to. Malakas na kuryente dito kapag wala kang alam sa pagre-repair. So tip ko lang yun. On natin. 12.2 yung battery, 226.29. So bale 12.1, 228 volts. So try natin adjust yung voltage na ito, yung blue. Yan, nagbaba. Kung gusto mong 220 lang, yan o. Pwede yung siyang babaan, pwede yung siyang taasan. Yan, sakto 220. Ito yun. So, balik ko na yung voltahe mga idol. Sa 230 ang ilalagay ko dito ang voltahe. Taas lang natin. Counterclockwise pala pag pataas. Kapag pag clockwise ay pababa yung voltahe. Yan, pataas na siya ulit. Lagay lang natin siya sa 230 volts. Ayan o. Ayan na yung na-adjust natin. Yan, 230 volts na output natin. Hintayin natin mag-stable, no? Okay na yan, 231. Bawas natin konti. Yan, 230. So, goods na yan, 230 volts. Bale, testing natin sa grinder. Ang hertz pala na to, sa mga nagtatanong, 60 hertz, no? Tatanong nyo kung pwede ba i-adjust yung hertz. Yes, pwede po. Kung may alam ka sa electronics, mo-modify nyo lang yung kanyang control board para maging 50 Hz. So, 60 Hz itong output na to. Testing natin sa grinder mga idol. So, ito, may grinder tayo dito. Makita. Ay, ano pala to? Mitsubishi na China. Ilang watts ba to? 650 watts. Pero hindi naman yan naabot 650 watts dahil hindi naman siya wala namang load or hindi mo naman pinuputol sa bakal. Kumbaga, kuha tayo ng hindi mabigat yung pag-ikot niya. So, aabot lang yan ng 650 watts kung mabigat yung ikot ng grinder. Dahil wala namang pinipigilan. So, hindi to aabot ng 650 watts. Ayun yung pinaka-maximum niya. Saksak natin. Hindi ko sure kung kakayanin ng battery ko kasi itong battery na to ay pasira na. Kung mapapansin nyo, 12 volts na lang yung indicator. So, tignan natin kung kayanin pa. Ayan ayan yung wire nyo. Kasaksak. Kayang-kaya niya pa rin. Tignan natin kung nag-drop yung voltage. Kapag kapag pinaandar natin yung grinder. 12 volts. Bumaba ng 10.6, 11.1.
11.1 under nap. Yun. Hindi naman uminit. Okay na mga idol, sasara ko na ulit to dahil i-wiring ko na ulit yung ating bagong inverter. So sana nakatulong yung video natin.